Yun, ang bilis oh. Ayun, ang kulit. Yun. Okay. So, ito guys, meron akong isi-share sa inyo na tools. Yung dalawa, pinag-isa na. Ito, bibidyoan natin para ma-share natin sa mga hindi pa nakakaalam. At yung mga technician din na katulad ko. Kahit pa yung mga beginner. Ayan. Kahit yung nag-DIY or yung mga mahilig lang magbuting-ting sa electronics. Ayan. So, isi-share natin to. So, ito siya guys. Yan. Sabi ko nga pinag-isa na panghinang at pump. Karaniwang ginagamit natin na soldering pump at panghinang. So pinag-isa na dito sa bagong unit na to. Okay, so sa mga nagtatanong kung saan ko naibili to, so sa TikTok natin to guys nabili. Less than 1,000 yung presyo nito, pero alam ko sa Lazada mas mataas. Nag-check ako sa TikTok, ayan, so mas mura. So doon ako nag-buy now. So ang model nito ay BBT 680. Ayan, yan siya. So sabi ko nga, binuksan ko na to. Bago pala natin testing, so ito yung mga kasama sa in-unboxing natin. Okay, so siyempre karton, yung pinaglalagyan niya, may manual. Yan, manual. Tapos may nozzle siyang kasama. Yan, nozzle. O yung iba-ibang sukat ng butas. Ang yung dulo niya. At ayan, meron pa siyang kasamang ganito. So siguro pang sundot ito doon sa dulo nito. Ayun, yun nga, in case man na magbara. So ito yung tatlo. At may nakalagay na isa dito. Ay, ito may thread pala siya. So ayan siya. Ito yata yung pinakamaliit. Tapos mayroong mas malaki. So iti-testing natin in actual. So sakto meron akong ginagawa ditong crossover. So may tatanggalin tayong components dyan. So ito yung gagamitin natin. So ito yung ginagawa kong crossover. So kailangan kong tanggalin guys yung switch na ito para sa low mid saka low high na control. Yan. So kabilaan yan. At yung settings ng 2-way or 3-way. So yan, lahat tatanggalin natin lahat yan. Bali 5. Yan siya. Kasi yung issue ng crossover na to, may mga tumutugtog naman, may mga static ka maririnig, sabi ng customer. Na testing ko na rin to at na-detect natin na yan nga, yung mga switch na yan ang issue. Kaya tatanggalin natin, tapos lilinisan gamit ang una nating matitesting yung anong tawag nito, so solder with pump na lang yata ang tawag natin dito. So yan, plus ko na lang sa screen guys yung nito, description nito. Siyempre i-plug in natin para i-test, malaman natin kung gumagana. Yan, plug in ko na. Yan, natin kung umiinit. Ayun yan pump nga siya guys, ang kulit. Yan pero tingnan natin kung umiinit. Ayun, umiinit siya. So diretso na pala sa, wala na sa ibang control sa heater or power switch, wala na. So diretso na sa naka-on. Tapos may button lang siya na dito.
Kung gusto mong higupin, ayan. Yun, oh, di ba? Gaganon mo na lang tapos higop. Oh, di ba? Antayin-antayin natin uminit. So, di lang ako sure kung gumagana to. Pero sa mga review, nakita ko naman sa mga review, okay naman, functionable naman siya at maganda daw, sabi. Tayo nga nating ayun, ang galing, oh. Tutunaw nga siya, oh. Oh. Subukan nga natin higupin. Yun. Subukan nga natin dito sa switch. Yun, gumagana nga siya, guys. Ayos, ah. Oh. Pero hindi siya ganong higop. Hindi siya ganong higop. Kumbaga hindi nasisimot. Ito natin itong sa male na XLR input. Try nga natin. Pero siguro mas malaki dapat yung ano niya, butas. Bali may mga nozzle naman yan sa available na kasama. Buka nga natin. Ayun, natutunaw nga siya. Here go. Ayun. Effective naman, ah. Ayan, kumukulo-kulo. Higop. Oh. Okay. Okay naman, guys. Functionable naman siya. Pero yung maliliit, siguro palitan natin mas maliit yung nozzle para siguro para compatible doon sa ano, sa hugutin natin na pins. O di ba? Ano siya? Komportable ka nang gamitin kasi hindi ka na magkakasya ng desoldering pump. Katulad yung karaniwang ginagamit natin. Yan. So ito may kasama na siyang pump sa loob. So pipinutin mo na lang. Palitan natin ng nozzle kasi mas malaki yata ito, eh. Mas pinadali na yung trabaho natin nito kasi may ano, mas madali na siyang gamitin. Try nga natin to, pero iinitin pa to, eh. Kasi mainit. Oops, pero ang bilis na umiinit, ah. Try nga natin. Yan, ang bilis, oh. Kalagay ko lang pero mainit na. Try natin. Oh. Siguro, guys, kailangan mo nating i-refresh yung ano, yung terminals gamit ang lumang panghinang para dadagdagan na muna natin ng tingga para mas malambot higupin. Pero painitin mo natin yung panghinang. Sige, try muna natin to. Ay, pwede rin pala to. Pwede rin pala. Try nga natin. Dagdagan. Ayan, oh. Pwede naman pala, eh. Ayan, oh. Pwede natin dagdagan para mas malambot. Mas malambot yung tingga. Ano siya, hindi siya, guys, nakakahigop ng maliit na pins, pero dito okay siya, oh, yung malaki. Nagpalit na ako ng nozzle na mas maliit, pero hindi pa siya nakakahigop. Ayun, oh, para mahina yung pump niya. Try nga natin ulit dito sa XLR. Tandaan natin. Ayan, oh.
Mas effective sa malalaki. Ayan o. Mas effective sa malaki. Ayan o. Pero pag maliliit, ewan ko lang. Baka di pa natin ganong kabisado gamitin. Pero nakakahigop naman. So, kabisduhin na lang natin gamitin to. At least working siya. At magagamit natin to. Ayan. Kung saan ko guys nabili, so ilalagay ko na lang sa description sa baba yung link nito kung saan ko siya nabili. Ayan. So alam ko nasa 800 something lang. Ayan. Okay. So hanggang dyan na lang muna yung aking video. At yan, salamat.